natin, dakila ang pagsunod sa Diyos. So babasa po tayo mula po sa unang Timoteo chapter 1, 2 Timothy. Dito po sa chapter 1 verse 13. Babasahin na lang po natin yung dalawang verse pero hanggang 18 po yan eh. Wala dyan. Ikalawang Timoteo, Kapitulo 1, 13 hanggang 18. Pero yung dalawang verse lang po muna basahin natin. So 13 and 14. Diyan na ba? Ano pala? Hindi nalabas doon. Okay, sige po. Sabi po dyan, gawing mong batayan ang mabubuting aral na itinuro ko sa iyo at manatili ka sa pananampalataya at sa pag-ibig na tinanggap natin sa pamamagitan ng ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus. Verse 14, sa tulong ng Espiritu Santo na nananatili sa atin, ingatan mo ang lahat ng magagandang bagay na ipinagkatiwala sa iyo. Tayo po ay manalangin. Lord, salamat po sa pagkakataong ito. Kami po ay muling makikinig ng iyong mga salita. Nawa, Lord, dalangin namin na ito po mga salitang ito ay hindi lamang mapakinggan, kundi ito po ay tumagos sa aming puso, sa aming isip. Nano pati ito po ay maingatan po namin, Panginoon, upang kami po ay matuto sa buhay na ito. Salamat po, Lord, and may your name be glorified. Wala kaming ibang itataas, kundi ang pangalan mo lamang. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Praise the Lord. Minsan ang hirap sagutin kapag tinanong ko na ang bawat isa sa atin, ikaw ba ay masunurin sa Diyos? Amen? It is more than words. Minsan makikita mo, halimbawa po ako, meron po akong 3 anak. Kilala ko po yung 3 ko pong anak. At sa 3 anak ko, alam ko po kung sino sila. At alam ko rin po kung sino talaga sa kanila yung masunurin. Amen? Sa Diyos Ama, ang dami po natin dito. Alam niyo po ba, alam din ng Lord kung sino masunurin sa atin sa oras na ito. Amen? Tingnan mo yung katabi mo. Ayan, wala sa mukha yun eh, pagiging masunurin eh, no? Minsan, kahit anong ganda, gwapo natin, pero iba yung ganda at gwapo ng isang Kristiyanong masunurin sa Diyos. May dating. Amen? Kaya po sa umagang ito, pag-aaralan po natin, paano ko masasabi na totoo akong masunurin sa Diyos? Paano ko mapapagbatayan ang salita ng Diyos ngayong umaga upang malaman ko ang kalooban talaga ng Panginoon sa akin ay sundin ang ating Diyos. Amen? Kapag tayo po ay sumusunod sa Diyos, ibig lang po sabihin yon, nagmamahal tayo sa Diyos. Sapagkat sabi ng Panginoong Hesus, kung sinasabi niyo mahal ako, mahal niyo ako, sundin ninyo ako. Amen? So higit ang pag-ibig ng Diyos sa atin, at ang pag-ibig na ito ay sinusuklian din natin ng pag-ibig. Pero ang isa sa pinakamabuting sukli na pwede nating ibigay sa Diyos, maging masunurin ka sa Kanya. Amen? Ibang usapan po yung mahal mo si Lord, pero hindi ka masunurin. Ibang usapan po yung meron akong ginagawa para sa Kanya, active ako sa mga gawain, pero ibang usapan pa rin yung pagiging masunurin sa ating Panginoon. Meron pong 5 panuntunan ng tunay na pagsunod sa Diyos. 5 po to. So pwede nyo po yung ilista. At ito pong 5 ito, pagkatapos nito, no, paalala ko po mga kapatid, hindi po ito sana maging natural na mapakinggan lamang po natin. Kasi sabi ng salita ng Diyos, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos. So every time you listen to the Word of God, you read your Bible, no, meron nagsasalita para sa'yo.
May nangungusap para sa'yo. Kaya ang salita ng Diyos, kagamit-gamit talaga sa buhay natin. Kaya sana itong 50 ito, mapanatili, patuloy po nating gawin sa ating po mga buhay. So ready na po ba tayo? Ngayon pong umaga, unang panuntunan. Malalaman mo kung totoong masunurin ka sa Diyos. Dahil ito yung una, ang salita ng Diyos ang batayan mo sa buhay. Amen? Pag sinabi sa English version, ang sabi po, pattern. Ang Word of God is a pattern to your life. Ibig po sabihin, meron kang, ang buhay mo ay hinuhubog ng isang bagay na nagpapaayos ng buhay mo kasi tama yung paghubog sa'yo, tama yung sinasabi po na, ako po kasi, pag pattern ng pinag-uusapan, yung paghubog, ako po, tubong malaban po ako eh. Kaya yung dugong nananalaytay sa akin, batang malaban. Sino po taga Malaban dito? O, kita nyo, mga kabarangay ko yan. Lumaki po ako dyan. Nung kami po ay maliliit, napakalakas po ng sapatusan nung araw. Tama, no? Mga taga Malaban. Siguro, hanggang ngayon, meron kayo yung negosyo na yan. Pero compared dati, 80s, no, 70s, 80s, 90s, ang lakas po ng gawa ng sapatos. At meron pong isang gumagawa ng hulmahan ng sapatos noong araw. Kung kilala nyo si Mansupreng, kababata ko po yung isang anak niya eh. No, sila po ay gumagawa, ang lalaki ng troso diyan nung araw, meron po silang malalaking makina, gumagawa po sila ng hulma ng sapatos. No, totoo ba to yung tawag takong? Ay, hindi, iba pala yung takong, no? Basta yung hulma ng sapatos. No, ibig sabihin yan, parang ganito, no? Iba-iba po yung forma niya, iba ang sukat, iba ang lapad, no? Pag yung maglalapat, gumawa ng sapatos, kung ano ang ihulma, iakma mong tela, style ng anumang uri ng goma dito sa hulmahang ito, kung ano yung hulmahan, yun ang lalabas na itsura ng finished product na sapatos. Tama po ba? Alam niyo po ba, sa buhay natin, ganun din, kailangan po may humuhulma sa'yo. Ang danger po ganito, paano kung mali ang humuhulma sa'yo? Sabi po, ang salita ng Diyos ang ating batayan. Gawing mong hulmahan ang salita ng Diyos sa buhay mo. Alam niyo po, ang salita ng Diyos, hindi lang po tuwing Sunday ang pinag-uusapan. Ang salita ng Diyos, everyday ng buhay mo, kapatid, dapat merong humuhulma sa'yo. No? May humuhubog sa'yo. And of course, mga kapatid, we want to recognize our leaders. Kasi kung hindi naman tayo makakakilala kay Lord, wala tayo sa umagang ito kung walang nagturo na dapat gano'n na maging hulma ng buhay mo. Amen? We want to thank Bishop Larry, Pastor Larry, sa buhay ko. Kasi siya po ang nagbigay sa akin ng panghulma ng buhay ko. Kaya po tayo nakakilala sa Panginoon. Merong isang taong nagtiyaga sa akin, naghubog ng buhay ko at sinabing, ang salita ng Diyos ang gawing mong panuntunan. Alam niyo po, sa umaga pong ito, magandang malaman po natin na meron ka dapat isang taong nagtuturo sa iyo. At ang tinuturo niya dapat yung hulma ng salita ng Diyos. Pag meron kang taong dikit, masyadong dikit sa iyo, pero inilalayo ka nito sa pananampalataya mo, kapatid, hindi mabuting hulma po yun. Kaya po tayo, umi-impluwensya po tayo dito sa community po natin. Tama po ba? Tayo po ay nagsisikap na maibahagi ang mabuting balita. Pero tiyakin po natin, mga kapatid, ang salita ng Diyos maging batayan mo sa iyong buhay. Tanong, may nagtuturo pa ba sa iyo hanggang ngayon? Amen? May nagsasabi pa rin ba sa iyo tungkol sa salita ng Diyos? Ayun, nakapanibago, no? Sige po, sa amin po kasi, walang patayan ng mic.
Oo. Kaya kung magsalita po ako, nasanay na po ako 3 oras kasi hanggat hindi nalolobat yung mic. Kaya sanay po ako sa ganon. Kaya kung ang oras na po natin ngayon ay alas 9, 10, 11, alas 12 po tayo matatapos. Okay. Kaya po, tuloy po natin mga kapatid, may nagtuturo pa ba sa'yo hanggang ngayon ng salita ng Diyos? Tanong, kung may nagtuturo, nakikinig ka ba sa Kanya? Pag sinabing pakinggan, hindi tagos dito, lusot doon sa kabila. No? Ang tanong, lahat ba ng hulma ng salita ng Diyos na napapakinggan mo at tinuturo sa iyo, inilalagay mo sana sa puso at isip po natin. Alam niyo po, pag masunurin ka sa Diyos, sigurado ang pundasyon mo sa buhay mo, walang iba kundi ang salita ng Diyos. Mahalin ang pagbabasa ng Biblia. Mahalin ang pakikinig sa iyong pastor. Makinig at sumunod sa mga payo ng iyong leader. Maging aggressive, no, sa pag-aaral ng salita ng Diyos. Huwag manghinayang dumalo ng mga pagtuturo, seminars, conference, kasi alam niyo po, kailangan talaga natin ang salita ng Diyos sa buhay natin ngayong panahon na ito. Siya yung humuhubog sa buhay po natin. Especially pag may mga problema tayo. Ewan ko kung pinapractice nyo po ito, no? Taas po ang kamay na walang problema. Yung wala lang problema ngayon. O yan, kita nyo? Yan, tama. So, lahat talaga tayo malinaw. Pag may problema ka, diba? Ano yung nagiging unang reaction mo? Isip ka agad ng solusyon no? Ano kaya gagawin ko dito? No, pero ilan sa inyo, dahil kayo masunurin sa Diyos, pag meron ka matinding problema, kinukuha mo kagad yung Biblia mo. Lord, ano po yung ituturo niyo po sa akin sa pinagdadaanan ko ngayon? No, taas ang mga kamay ng mga lubog sa utang. O yan. Meron ba dito mga lubog sa utang? You come to the Word of God. Ano ba tinuturo ng Lord sa'yo? Bakit ka ba lubog sa utang? Baka naman sinasabihan ka ng Bible, pagbukas mo, nabasa mo, huwag kayong magmukhang pera. Ay, mukhang pera na pala ako, kaya pala ako lubog sa utang. Diba? Natututo no? Nakikita po natin, ay tama ang salita ng Diyos. At kapag nilagay mo na yan sa puso mo, nangusap sa iyo ang Panginoon, iyan yung mga panahon, patuloy kang minomold ng Panginoon ng salita niya. Kaya wala po makapagsasabi na tayo po ay dakila na sa pagsunod talaga. Ang mismong pagsunod, dakila yan. Pero tayo, hindi pa tayo perfect sa pagsunod sa Diyos. Ang nangyayari po sa atin, unti-unti binabago tayo ng Diyos. Amen? Kaya tingnan mo yung katabi mo, unti-unti yan binabago ng Diyos Kung physical appearance nababago, puso pa kaya. Amen? Kaya isa po sa tulong natin sa mga kapatid, no? Tulungan mo talaga siyang magbago. Amen? At huwag nating i-judge. No? Kasi po napakahalaga na dadating ang panahon, makikita natin, huhubugin siya ng salita ng Diyos. Pangalawang panuntunan, ang bilis nito, no? Pangalawang panuntunan, ang totoong sumusunod sa Diyos ay nananatili. Sabihin niyo po, nananatili. Nananatili sa pananampalataya. Pag sinabi pong nananatili, hindi po kayang tinagin yan, hindi kayang gibain. So paano natin nasasabi sa buhay natin na tayo po ay nananatili? Pastor, sapat na ba yung every Sunday nasa church ako? Good for you. Pero hindi po yan ang essence ng pananatili mo sa pananampalataya. Pastor, okay na ba na masabi ko ako'y nananatili sa faith? Because meron akong mga hinahawak na mga ministry, good po yan. Pero alam niyo po ba, meron akong ibibigay na 3 N para masabi mo sa sarili mo na ika'y nananatili sa pananampalataya. Pwede ho ba natin i-share to?
Amen. 3 N, sulat niyo po to. Paano ko masasabi sa sarili ko at sa harapan ng Panginoon na ako'y nananatili sa pananampalataya? 3 N po to. Ito po, practicein natin. Kung sinasabi mo, nagpapatuloy ako sa Panginoon, nananatili ako sa pananampalataya, dapat itong 3 N na ito, literal na nangyayari sa buhay mo at sa buhay ko. Amen? Una po, na sinyales na ikaw po ay nananatili sa pananampalataya, letter N, unang-una, natututo sa buhay. Amen. Kahit anong tagal mo na sa Christian faith mo, nako, yung nga problema, minsan matagal na tayo sa pananampalataya o kasi nananatili ka daw. Pero, natuto ka na ba sa buhay? Sabi ko po sa mga kabataan, mga youth, ako'y nakikiusap sa inyo, pakiusap ng isang pastor. Pwede ba habang nag-aaral kayo, wag muna kayong mag-boyfriend? Magtapos na muna kayo. Palakpakan po yung mga kabataan. Yes, pastor, susunod po kami. Mababalita ko, may syota na. Senior high pa lang. Ay, ang bihira itong mga batang to talaga, makukulit, no? Sabi ko sa mga kabataan, at kung magbo-boyfriend kayo, mag-girlfriend kayo, no? Piliin nyo naman talagang mga born again. Amen? Sabi po ng Bible, do not yoke together with unbelievers. Huwag ka makipamatok sa mga unbelievers. Meron isang kabataan, sama dito, gandang lalaki. Sabi ko, pinakilala sa akin. Sabi, ito po si pastor, dito na po siya dadalo. After 3 months, nawala, di ko na makita. Kamusta na siya? Wala na po kami. Walang 3 buwan, may kasama na naman. Sabi ko, pinakilala na naman sa akin. Ito po, Laya, ang pangalan. Ang ganda ng Laya. Sabi ko, kaya kung tawagin ko siya, Freedom eh. Baka madinig na. Baka mamarites tuloy tayo dito. Naka-live nga pala to, hindi mo pinaalala, no? Matisod yun si sister. Hindi, malapit sa puso ko po yung kabataan na yun no? Tapos po, after 2 months, sabi nung member po namin na youth, sabi ko, ba't hindi nadalo 2 Sunday na si Laya? Wala na, pastor, pinalaya ko na. Yan sinasabi ko sa iyo Wala na naman. Sabi ko sa kanya, mula ngayon, okay na wala kang kasama na magandang lalaki. Pinayuhan ko siya, sabi ko sa kanya, gawin mo na lamang, enjoy the days of your youth na lang. Okay? So manatili kang masaya sa paglilingkod sa Panginoon at ikaw ay magpakaligaya kasama ng mga disciple mo. Amen? Meron po kaming pinapayuhan na mag-asawa. Ang tagal na sa Christian faith, walang ginawa kundi magsigawan, magbangayan. Sabi ko, hindi ba kayo nagsasawa na araw-araw nagtatalo kayo kahit simpleng bagay lang? No, nakikinig naman pormero, pero kapag nag-init ang ulo, yun, nagbubus ka na naman. Kaya po, naisip ko po mga kapatid, ang mga mag-asawa, isang haligi yan ng patotoo ng pagiging Kristiyano. Tapos po kami may mga asawa dito. Alam niyo po ba, maraming nabo-born again because of your harmonious relationship to your husband and wife. Mahal na mahal ko po yung asawa ko. Lalong-lalo na po, tatakbong kapitan pag nanalo yan. Diba? Sabi ko po. Pero alam niyo po, may mga tao po kami nakakausap. To God be the glory. Sabi, pastor, naiinggit po ako sa inyo. Ang tagal nyo na nagsasama. Sa totoo lang po, mga kapatid, ang huling away namin, siguro nung huling away to huling away. Hindi kahapon, hindi nung 1 linggo. Siguro ang huling away po namin nung ipinanganak si Ezekiel, yung bunso namin, yung matinding away namin. Anong taon na yun? Napakatagal na. At naging usapang agreement po kasi namin mag-asawa. Unang-una, dapat tayo mag-asawa, may batas po tayo pagdating sa mga pagtatalo. No, usapan namin, pag may pagtatalunan tayo, huwag sasabayan ng dakdak yung isa.
O magpaliwanag ka muna. Okay, tapos ka na. Ikaw naman ang magpaliwanag. Mag-agree kayo sa isa't isa. Tapusin na natin to. Kami mag-asawa, may pera o wala, kasi hindi namin ginagawa na pagtalunan ng pera. Never namin pinagtalunan ang pera. May pera o wala, hindi namin pinagtatanong. Ikaw kasi tamad ka. Di ba? May mga ganyan asawa. Pahiga-higa ka, pa-Facebook. Alam niyo po, yung relationship na mag-asawa, kasiraan, kapag pangit ang relasyon, kasiraan po yan ang patotoo po natin. Kaya daw, ako po'y nangungusap sa may mga asawa na naandito. Nako, yung mga senior, ako po'y nakikiusap na wala pong matanda-matanda sa asawa. Lahat po kayo na may mga asawa, mas lalo niyong mahalin ang asawa niyo. Amen? Ako po natutuwa dito, yung mga kalalakihan. Sabi ko, napadaan po ako sa silang nung, kailan ba yung Kuya Bet? Nung Sabado. Ay, Biyernes. Nakakatuwa yung mga tatay eh. Bit-bit yung mga asawa nila sa gawain Dapat ganon. Amen? Yung asawa mo, wag mo iiwan. Dapat partner kayo. Amen? Kaya po, nagpapasalam. Saludo po ako sa mga kalalakihan. Mahal na mahal nila ang asawa nila. Amen? Palakpakan po natin yung mga kalalakihan. Okay, ewan ko lang kung sila po yung nagsasampalan. Pero ang nakita ko po, talagang okay po yung mga relationship po nila. Pangalawang N, kapag nananatili ka sa pananampalataya, nako, ito po challenge, yung pangalawang N. Masasabi mong nasa faith ka, kapatid, kapag nababago. Amen. Kasi ang pananampalataya, nagpapabago ng buhay. Amen. Every day, mga kapatid, natuturuan ka ng salita ng Diyos. Siyempre, pag naturuan ka, may mababago. Amen? Lahat po ng kapatiran natin sa Carmona, siguro po, dahil lagi ko pong tinuturo, kung meron man po dito na tumataya pa sa 2.22, 3.21, sa mga member po namin, wala na po niyan. Kung meron man siguro, isa, nag-i-struggle pa yun, nag-i-struggle. Amen? Sabi ko po, ito isipin nyo mga kapatid, kung ikay nagsusugal, tumataya pa dyan, pinamana pa ng kaluluhan mo yan, numerong yan, hanggang ngayon, hindi lumalabas, tumatama, tigilan mo na yan. 2.22, lolo na mga lolo mo, iningatan yung numerong yan, hanggang ngayon, may apo ka na sa tuhod, may misa, hindi lumabas yung numerong yan. Kaya sabi ko, tigilan na po natin yan. Kaya ako, meron man po na may mga bisyo pa, i-overcome nyo na po. Maniwala po kayo. Kailangan ang pagbabago. Ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay isa ng bago nila lang. Ayun, isipin nyo po yung bago na No, ako po, ang dami ko rin dating bisyo. Nung tinuruan ako ni Bishop, sabi sa akin, Arvin, pag ikaw born again na, iiba mo na yung dating mong buhay. Ayun, nag-ano tayo, no? Hindi, nakakidlat ata, no? Ayun, sige po, nasa na nga ba ako? Si Bishop, dati kasi nagyoyos din ako. Ayun, dati nainom din ako. Member po ako ng fraternity dati No, tapos, ang dami ko pong, may mga babae din po ako, may mga bakla din ako. Ayun. Pero hindi po ako dating bakla. Hindi po ako dating bakla. Nung ako po ay pumunta sa church, dinisciple po ako ni pastor, pati ng mga youth leader. Ako yan, mga panahon nila, nila Ate Weng, naabutan ko pa yung Ate Luz, Ninang Luz. Dinisciple po ako ng mga yan. So kung wala itong mga taong ito, ay malamang hindi ako nagbago. Biruin mo yung pag 2 linggo absent ako sa church, may pupunta na sa bahay namin, hahanapin na ako
Nasaan po si Brother Arvin? Tandang-tanda ko po yung mga kabataan. Pinagtataguan ko pa sila dahil hiyang-hiya po ako. Pero dahil po sa kanilang pagtitiyaga, may nabago ang buhay. Amen? Kasi kung wala pong magtsatsaga, hindi tayo magiging matyaga sa ating mga members, sa mga hinikayat natin sa Panginoon, wala talagang magbabago. Kaya yung mga Bible study leader dito, talagang habang buhay, pagtsatsagaan po natin ang tao. Panghuling N, under the number 2, mga kapatid, nananatili ka sa pananampalataya kapag ikaw ay namumunga, lumalago, umaangat ang buhay, nagbabago ang buhay. So natututo, nababago, namumunga. Lumalago spiritually, nagmamatured spiritually, umaasenso financially. Matatag na ang pamilya, mas lalong tumatatag at tumitibay. Naabot mo na ang pangarap mo, mas marami ka pang naaabot na pangarap para sa Diyos. Lagi ko pong pinag-uusapan sa church, pag ang usapan tungkol sa pangarap, dinudugsungan ko laging pangarap para sa Diyos. Kaya taas ang kamay na may mga pangarap sa pamilya, o pangarap na mga maging milyonaryo, no, maging milyonaryo ka para sa Diyos. Amen. Maging mayaman ka para sa Diyos. Kaya magiging paborito mong panoorin, abot kamay na pangarap. Amen. Kasi yun yung pangako ng Diyos sa atin. Mga kapatid, matuto ka, magbago ka, at mamunga ka sapagkat ito ang gusto ng Panginoon. Pangatlo, mga kapatid, paano mo masasabi na ikaw ay masunurin? Pangatlong panuntunan, matatag ang pag-ibig sa Panginoong Jesucristo, hindi nagbabago kahit anong bigat ng problema na pinagdadaanan mo. Grabe po yung isang member po namin na broken heart. Musician po siya, tugtuloy pa rin ang pagtugtog. Naiiyak siya, syempre malungkot, hiniwalayan, pero tuloy pa rin ang ministry po niya. Amen. Ganun po dapat. Kasi kung matatag ang pag-ibig mo sa Diyos, walang bagyo na tutumba sa pagmamahal mo sa ating Panginoong Jesucristo. Nothing can separate us from the love of God. Alam niyo po mga kapatid, ito dapat yung motivation mo pag mabigat ang problema mo. Lagi mo iisipin, mahal ka ng Panginoon. Amen. Ito dapat yung nagpapalakas lagi sa iyo. Kahit piling mo, wala nagmamalasakit sa iyo, walang tumutulong sa iyo. Dahil alam mo sa puso't isip mo, may pananampalataya ka. Kahit kailan hindi ka iiwan, hindi ka pababayaan ng ating Panginoon. Amen. Dumadating po sa puso natin minsan, sa ating po mga buhay, na tayo po ay nanlalamig. Aminin na natin yun. Ako po dumating sa pagkakataon. Ayoko na pumunta sa church. Ayoko na makakita ng mga young people na masasaya na naglilingkod sa Panginoon. Parang dumating sa akin yung panlalamig. Parang nasawa ka ba na pupunta na naman ako sa church? Kahit may nagsasabi sa'yo magpatuloy ka, parang walang dating sa akin. But one night, sabi ng Panginoon sa akin, anak, baka nalimutan mo na yung pag-ibig ko sa'yo. Balik ka doon sa unang pag-ibig ko sa'yo. Kaya nung ako'y bumalik, sabi ko, Lord, ito po yung isang bagay na nais niyo pong ituro sa akin. Kaya salamat po sa dakilang pagmamahal ng Diyos. Kaya po ngayong umaga, mga kapatid, kung ikaw po ay medyo nag-aalinlangan sa buhay, medyo nanlalamig ka, dapat ang isipin mo kung gaano ka minahal ng Panginoon. Amen? Alam mo, kahit wala kang pera, magiging masaya ka kasi alam mo, ang pagmamahal ng Panginoon may ganto, may provision. Amen? When you stay with love in the Lord, maiisip mo talaga, pag ikaw ay nananalangin, mapipil mo coming from the Word of God at sa pananalangin mo, mararamdaman mo yung kilos ng Panginoon. So there must be a highest motivation sa buhay natin ng mga mananampalataya, kundi yung pagmamahal niya. Tinatamad ka na ba sa ministry? Balik ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Gaganahan ka ulit. Amen? Kung meron mang greatest motivator
no, sa gawain natin sa Panginoon, hindi lamang si pastor. Alam niyo kung sino? Ang nagmo-motivate ng higit sa lahat, yung pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya ako po, mag-aanim na taon na po kami next year, bago pa lang din, no, sa church. Mula nung mag-umpisa po kami, hindi po ko, ang kaaway kasi, ang discarding niya sa atin, panghihinaan ka ng loob niyan eh. No, yung bang ganadong-ganado ka, no, mag-disciple, mag-Bible study, yung ginawa namin kasi nauna, bahay-bahay kami talaga eh. Tapos, nung nag-gather kami, ay, konti lang pala. Minsan tumitingin tayo sa ganon. Pero, habang tumatagal, makikita mo, iba talaga ang kilos ng mga taong sinasamahan ng Panginoon. Iba talaga yung kapag sinabi mo, Lord, naiintindihan mo at nauunawaan mo yung pagmamahal sa iyo ng Panginoon. Kaya alam ko po, hindi naman po ako propeta eh. Guro po yung gift ko eh, no? Ako po naniniwala, lahat ng mga magpapastor sa DFCCI, maniwala po kayo, makikita ng dalawang mata po natin, pauunlawin ng Panginoon. Bakit? Kasi grabe yung heart po nila sa Panginoon, matindi ang pagmamahal niyan. Nagpapastor po yung mga yan, hindi dahil na itulak lang, kundi gusto talaga nila at mahal nila ang Panginoon. Kaya salamat po sa mga nakalinya pa na mga magpapastor. Okay po yan. Tuloy-tuloy po tayo. Kaya yan po yung isa sa vision ng DFCCI. Sa amin, wala pa ho eh. No? Ang mga busy pa sa kanilang mga buhay-buhay eh. Pero darating po talaga yung season na lalabas. Noong araw wala namang ganito eh. No? Ngayon, sunod-sunod yung nagpapastor sa atin. Nananalangin tayo no, sana madagdagan ng church, madagdagan ng pastor. Eh ngayon, panahon na. No? Kaya yung katabi mo, huwag ka magugulat. Someday, magiging pastor. Ayan. Tingnan mo yung katabi mo. Ha? Sabi ng ibang, tsura mo, magiging pastor ka, parang hindi bagay, no? Okay, pang-apat na tayo. Ay, tama ba? O, pang-apat. Isa sa panuntunan ng totoong pagsunod sa Diyos, ay napaka-importante po nito, mga kapatid. Lagi ka nagdidepende sa banal na Espiritu. Amen? Lagi kang umaasa, no, lagi kang humihingi ng tulong sa banal na Espiritu Santo. Hindi ka pwedeng mabuhay nang wala ang Holy Spirit. Meron pong larawan diyan, nakikita niyo po mga kapatid. Ito pong larawan na ito ay isang clownfish, ang tawag po diyan, si Nemo, sabi nga nila, no? At yung kanyang ginagawang bahay, ang tawag po diyan anemone, no? Ito po ay isang coral. Meron po silang tinatawag na yung nangyayari po sa kanila, yung clownfish, ang hirap mabuhay nang wala po tong parang gulaman na to. At yung ding halaman na yon, mahirap siya mabuhay kung wala ang clownfish. No, parang sinasabi po natin, kailangan talaga natin, kung gusto po nating sa buhay natin maging matatag, makapagpatuloy ang laban sa buhay, kailangan po natin ng katulad nila, na meron kang inaasahan na parehas po kayong nagpapalakasan, nagtutulungan sa isa't isa. So ang tawag po diyan yung symbiosis. No, ibig po sabihin may interaction sila. Lagi silang nagtutulungan sa isa't isa. Ang tanong, mabubuhay ba si Nemo kung wala yung halaman na yan? Mabubuhay. Kaya lang, malaki ang kulang. Maraming mamimiss sa buhay. Alam niyo po, kapag wala ang Holy Spirit sa buhay mo, mabubuhay ka naman eh. Kaya lang, malaki ang kulang sa buhay mo. Amen. Sino po dito mo? Mula ngayon, magdidepende na sa Holy Spirit. Kasi siya po yung kailangan po natin. Nung bago umakyat ang Panginoong Hesus, sabi niya, bibigyan ko kayo ng kapalit ko, na siyang sasama sa inyo. Yung Holy Spirit yun eh. Ano gagawin niya sa inyo? Tutulungan kayo, papaalalahanan kayo, itutuwid kayo, itatama kayo.
Tuturuan kayo. Yun ang naging papel ng advocate. Ibig sabihin ng advocate sa English, Holy Spirit yun ha, tagapagtanggol. Kapatid, hindi na pala natin kailangan si Superman. Hindi na natin kailangan si Darna sa Pilipinas. Hindi na natin kailangan ng Avengers sa buhay mo. Huwag ka na mangarap na maging isang superhero na tutulungan ka. O may tutulong sa yung superhero. Ang sabi, meron pala tayo niyan. Ang tagapagtanggol ng buhay natin, walang iba, kundi ang banal na Espiritu Santo. Amen? Mga kapatid, magdepende ka sa Kanya. Huwag mo babaliwalaan ang banal na Espiritu sa buhay natin. Lapit ka sa Kanya, paggising mo sa umaga, kausapin mo siya, Panginoon siya, Diyos siya. Amen? Kaya kinakausap natin ng Lord through the empowerment of Holy Spirit. Kaya tayo mga kapatid, mas natututo tayo sa buhay kapag lagi tayong humihingi ng tulong sa Holy Spirit. Hingi tayo ng payo sa Kanya. Hingi tayo ng paalala para sa Kanya upang tayo ay maging masunurin sa ating pong Panginoon. Panghuling panuntunan, mga kapatid, ang huling panuntunan, totoo kang masunurin kung iniingatan mo ang mga bagay na binigay sa iyo ng Diyos. Yun ang sabi ng verse kanina. Ingatan mo ang mga bagay na ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Huwag mo sayangin. Nagbigay po ako ngayon, pinag-uusapan po kasi natin pagsunod sa Diyos. Napakalaking papel po ng apat na ito na gusto ko pong, itong apat na to, iingatan mo to sa buhay mo bilang isang mananampalataya. Una, mga kapatid, ingatan mo yung leader mo. Kasi binigay yan ng Diyos sa iyo eh. Amen? Meron ako nakausap dati, isang pastor, Pastor, umalis ka na sa door of faith. Lipat ka na lang doon sa amin. Malaki yung church namin, maganda facilities. Pastor, pag nagpastor ka sa amin, alam mo, ang allowance mo, 20,000, pinakamababa. Weekly. Parang gusto ko na tumalikod talaga sa door of faith niya, no? Lahat ng anak mo, sagot po ng church, pag-aaralin po. Uy, grabe, no? Pwede. Sabi kong ganon. Pero alam niyo po, yung Holy Spirit, sabi niya sa akin, huwag mo gawin yan. Kasi merong isang leader na nag-aalaga sa'yo, nagturo sa'yo, nag-ayos ng buhay mo. Kaya sabi ko sa sarili ko, mula ngayon, kahit ang daming mga offer nung araw, tatalikuran ko talaga. Kaya ngayon, wala na po nag-aalok kasi kilala na po nila ako. I am loyal to my leader. I am loyal to our church. Amen? Kaya po mga kapatid, kung meron kang leader, hindi man pastor, pahalagahan mo yan, arugain mo yan. Alam niyo po, pag tinuling yung verses natin sa chapter 1, meron pong binanggit doon na dalawang lalaki. Basahin niyo po yung verse. Tuloy-tuloy niyo po yun, no? Sabi ni Paul kay Timothy, alam mo, nung nasa Asia Minor ako, iniwan lahat ako ng mga believers. Ayun, iniwan si Pablo. Tapos, may matinding ginawa yung dalawang taong binanggit niya, ang pangalan, si Figelo at Hermogenes. Tinalikuran siya. Grabe, dating kasama sa ministry, sumusuporta sa kanya, sa hindi nating alam na dahilan, iniwan si si Apostol Pablo. Kawawa naman si Apostol Pablo, nakakulong noong time na yon. Pero meron siyang ibinigay sa ating halimbawa. Meron siyang isang taong binanggit po doon. Ang pangalan ay Onesiforo. Siya po, sabi ni Apostol Pablo, si Onesiforo, bibiyayaan siya, kahabagan siya sa araw ng Panginoon. Alam mo kung bakit? Hindi siya iniwan ni Onesiforo. Inaruga siya, inalagaan siya, kapatid. Alam niyo po, mga church members, mga mananampalataya sa church po natin dito, palakasin po natin yung leadership po natin. Kilalanin natin, sino ba talaga leader mo? Kasi baka meron ka ibang leader eh. Amen. Sino po pastor dito?
Hindi yung nagsasalita ngayon. Dito, sino po pastor? Ha? Oh, malinaw yon, no? Meron tayong pastor dito. Si Pastor Larry, Bishop Larry. Sino pa ho? Pastor Yami. Officially, legit. Yun po talaga yung pastor natin dito. Except, magkaroon ka ng ibang pastor. Kaya sabi ko po sa mga member, alam nyo po, ito ha, baka may matisod po. Alam nyo po ba, nagpapalayas ako ng member sa church? Nagpapalayas po ako. Natahimik kayo. Ay, sa inyo eh. Pastor, ba't nagpapalayas? Kahit ano to, spiritual family to. Aalagaan nyo, sabi nga ng Bible, pagtiyagaan nyo mahihina. Oo, tama yun, mga kapatid. Ako po, nagpalayas ng member sa isang matinding dahilan. Nagpapalayas po ako ng member. Halimbawa, ako po, pastor, halimbawa, pagkatapos nito, may sinasabi po kayo sa sinabi natin, napag-usapan. Okay lang po yon. Bilang pastor, siraan mo ko, siraan mo pamilya ko, okay lang yon. Wala namang mawawala sa akin. Sa iyo, maraming mawawala. No, siraan mo ang integridad ng pastor, wala mawawala sa pastor, ikaw meron. Pero pag siniraan mo ang gawain ng Diyos, yan na kami haharap. At magiging matapang po kami dyan. Kami, siraan mo, okay lang yan. Parte yan ng paglilingkod sa Panginoon. Pero yung wawasakin mo ang gawain ng Diyos. Kaya meron po kami isang member, sinisira yung gawain. Sabi ko, malumanay na naman po, sabi ko sa kanya. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, tingin ko, parang hindi ako bagay na pastor sa inyo eh. Siguro kung meron kayong nakikitang mas magaling na pastor kaysa sa akin, pwede na kayo doon pumunta. Hindi ko naman direct nga, lumayas ka. No, hindi ko naman sinabing ganun eh. No? Usapang pastor pa rin. Amen? So, nung sinabi po namin yon, bago ko pala sabihin nyo, nagpaalam na pala siya. Alam nyo po, mga kapatid, kung ikaw matigas ang ulo sa iyong leader, stay put ka lang dyan. Huwag kang aalis sa church. Kasi darating ang time, ang Diyos mismo magpapaalis sa'yo. Amen? Ang totoo nun, hindi po tayo nagpapalayas ng member. Pero, kapag nakita ng Lord, sinisira ng guys, ang Lord mismo yung nagpapalayas. Nagpapaalis. Si Judas, isipin mo, si Judas kasama sa pangako ni Lord, binigyan ng kapangyarihan. Kung anong kapangyarihan meron si Pedro, si Juan, meron din si Judas eh. Tama? Ano naging problema kay Judas? Hindi siya naniwala sa Panginoon. That is the theology, unbelief. Bagamat kasama siya, ito namang Jesus na to, paturo-turo pa ng kingdom of God. Parang ganun si Judas. Ginawa mong treasurer, napakabarat, ayaw magpakain ng tao. Kita niyo yung attitude ng mga pasaway sa leader. Panay negative approach ang gusto niya sa ministry. Yun, later, no? Nakita niyo, si Jesus, hindi niya sinabing, lumayas ka, Judas. Huwag ka na maging bahagi ng gawain ng Panginoon. Hindi eh. Kaya yung mga Judas sa simbahan, kusa nagbibigtian. Amen? Kaya sabi mo sa katabi mo, sabi mo sa katabi mo, alam mo na ngayon, ha? Huwag kang aalis dito sa church. Tapos, alam niyo, sobrang bait po talaga ng mga pastor eh. Yung pong kinukwento ko, dumadalo-dalo pa rin po sa church. Hindi ko naman pwedeng sabihin, ba't ka naan dito? Pinapadalo pa rin po namin. Okay lang po. Pero pagkatapos ng gawin, uwi na po. Ganun pong kababait ang mga pastor po natin. Amen? Amen po ba, mga kapatid? Dapat ingatan mo ang leader mo. Dahil binigay yan ng Panginoon, magpasakop ka sa Kanya, suportahan mo siya, mahalin mo siya, bigyan mo ng pera pag walang pera. Amen? Yung iba sa inyo, mahal na mahal nyo daw si pastor. Naaabutan mo ba si pastor ng love gift? Nako, tinuruan kami ng bishop kasi nasanay tayo. Yung Pentecostal handshake, linggo-linggo po sa akin, may nagpe-Pentecostal handshake. Meron po nagbibigay po sa akin. Kaya feeling ko,
masarap talaga yung magpastor. Amen. Hindi po kami pinapabayaan ng Panginoon. Pangalawa na dapat mong ingatan, yung church. Ang church po natin, pinoproteksyonan natin. Kino-cover up po natin yan. Kaya kung may nagiging problema sa loob ng church, hindi natin sinisiraan, hindi natin minamarites sa ibang tao. Sa halip iniingatan mo, you love this church, ingatan mo to. Dahil ang church na ito yung church na pinagdalhan sa iyo ng Panginoon. Ang daming church sa labas, ang gaganda, ang lalaki, ang lalamig ng mga Sunday service nila. Sising-sisi ako, ba't nagganto pa ako? Akala ko ang lamig eh. Hindi ko mahubad eh. Baka akala nila, dati kong agogo dancer eh. Leonard, ano ba yan? Alam niyo po, sino po dito nagmamahal sa church natin? Amen? Sino po dito hanggang kamatayan, I will become a good member of the FCCI family. Amen? Hanggang kamatayan na, kaya walang lipat. Sabi mo sa katabi mo, huwag ka nalilipat. Nalipat ka pa. Dito ka nilagay ng Panginoon, dito ka tumibay, dito ka lumago, dito ka magpagamit sa Panginoon. Amen? Sapagkat kalooban ng Lord na dito ka talaga. Sila doon, tayo dito. Amen? Kaya I really praise the Lord. Meron akong simbahan. I really thank the Lord kasi meron po akong pastor. Ay, isipin niyo po, kung napunta ako sa dating daan, ano kaya mangyayari sa akin? Ano? Naisip niyo yan? Ano kaya kung sa ibang relihiyong kayo, naging Rizalista kayo, no? Naging Satanista kayo, no? Hindi niyo naisip yon. But you really thank the Lord. Wow, Lord, salamat na andito ko sa Full Gospel Church. Mga born again ang kasama ko dito. Dilagay niyo ako dito, kaya mamahalin ko lahat ng mga kapatid na naandito. Amen? Sino po dito nagmamahal sa lahat ng kapatid na naandito? Baka may mabalita ako, yung iba sa inyo nagsusuntukan sa labas, ha? Totoo lang po. Alam niyo po, yan po yung nilagay ng Panginoon sa atin. Kaya I really thank the Lord, yung mga kapatiran natin sa loob ng church. Kaya tayo, ang church po natin, binubuksan po natin ang pintuan, lalong-lalo na po sa mga VIPs natin, sa mga bagong mananampalataya. So love our church. Manatili ka sa church, kapatid. Pangatlo na dapat mong pahalagahan at ingatan ay ang iyong ministry. Ang ministry po, iyan po yung outlet natin to serve our God. Kaya kung meron ka pong Bible study, galingan nyo po sa Bible study. Huwag nyo pong gagawin parang wala lang, yung makaraos lang sa Bible study. Kami po mga pastor, ako po personally, hindi po ako nagpipreach ng hindi ako naghahanda. Mula nung tayo po ay nagpastor. Kasi ang pananaw ko po, itong ministry of teaching, pulpit, binigay ng Lord sa akin eh. Amen? Alam nyo, ano yung binigay sa iyo ng Lord? Tanong ko, may binigay ba sa iyo ang Lord na tungkol sa ministry? Song leader ka ba? Gaano ka na umunlad dyan? Banda ka ba? Worship team? Gaano ka na lumago dyan? Dapat kung magaling ka na, mas gumagaling ka. Pinauunlad mo. Kasi binibigyan mong halaga, iniingatan mo ang ministry yan. Yung mga Bible study leader, ilang panahon pa na Bible study leader ka, o napansin mo ngayon, nagtatayo ka na ng local church. Ibig po sabihin nyo, nagmamahal ka talaga sa ministry. Kaya yung mga walang ministry dito, pumasok na po kayo sa ministry. Ayun o, may pinakita po kanina. May mga pinalash, o yung mga senior, sali po kayo sa dancing ministry. Bakit hindi? Di ba? Bihira yun eh, yung mga senior, sumasayaw na street dance. Bakit hindi kaya natin pausuhin dito yon, no? Ang daming senior dito eh, no? Bakit hindi kaya nating subukan yung mga ministry hindi pa natin nagagawa at mag-involve ang bawat isa? Tigilan na ang Zimbabwe. Simba uwi, simba uwi. Sana wala nang ganyang kultura. Meron ba dito tuwing per Sunday lang nagsisimba? Ang daming ganyan. Kultura po yun eh.
Kaya kung mahal natin ang ministry po natin, mababago po yung kalagayan ng simbahan. Amen. Sana po, ang church po natin, i-bless po natin. Kasi ako po, mahal na mahal ko po ang DFCCI. Amen. Sana ganun din po kayo. Love your leaders, love your church, love your ministry. Panghuli na dapat mong iniingatan, yung blessing ng Lord sa iyo. Huwag mo sayangin ang blessing ng Lord. Your family, you have a good family, ingatan mo yan. Hikayatin mo ang buong sambahayan mo kay Lord. Iyan ang layunin ng Lord. Kaya marami kang anak kasi ikaw manghihikayat yan papunta sa Panginoon. Love your work. Ano man ang trabaho mo, negosyo mo, blessing ng Lord yan. Lagi niyo po tatandaan kung umuunlad ka ngayon, sinasadya ng Diyos sa iyo yan. Taas ang kamay ng maraming pera ngayon. Nako, pag ako po nagtanong sa church niyan, lahat po nagtataasan. Kasi pag hindi ka nagtaas, sinasabi mo, dinideklar mo, wala akong pera. Amen? O, taas ngayon ang kamay ng maraming pera. O, yeah, kita nyo? Declaration po yan eh. Amen? Huwag niyo po sasabihin, may nanghiram sa inyong kapatid. Sister, peram naman ng 500. Ay, wala akong pera. Kahit meron. Kasi ano lang po yon, mentalidad. Kaya pag tinanong kayo kung wala kang madukot, sister, pasensya ka na, parating pa lang ang pera ko. Amen. Parating pa lang. Pero may pera tayo. Grabe po, mga itsura nyo. Mga ano po yan, mga pinagpala ng Panginoon po. Kaya po, kung ikaw binibless ngayon ng Lord, magpasalamat po tayo sa Panginoon. Amen. Financially, binibless tayo ng Lord. Ayan, of course, para maibalik po natin ang pasasalamat, we give our tithes to our Lord. Ano po sa church, hindi na po natin dapat pinag-uusapan nga yan yung pagbibigay. Kasi kusa na yan, buhay na yan. Kaya ako po naniniwala ngayon, kung mahal natin ang pagsunod sa Panginoon, maraming pagpapala ang dadating sa ating po mga buhay. Kaya tayo po ngayon sa ating pananalangin, mga kapatid, ang gusto ko lang mangyari sana sa ating lahat, balik tayo doon sa binanggit natin. Sabi nung una, baka kasi kulang na tayo sa meditation ng Word of God. Balik tayo. Pundasyon po kasi talaga ang salita ng Diyos. Mahalin natin, gawin natin batayan ang salita ng Diyos. Kung meron man po, mga kapatid, na nandito ngayon, medyo ang buhay natin, parang hindi mo alam kung ano yung magiging bukas. Siguro ang nagtuturo sa atin ngayon ang Holy Spirit. Dalangin ko po na bawat isa po sa atin ay mahulman ng salita ng Diyos. Magbago po tayo. Gawin po natin yung paghuhubog ng ating Panginoon sa bawat isa. At ang ating leaders na ginagamit, sino man leader mo na nandito sa church, magpasalamat ka po sa Kanya sapagkat siya ang tumutulong sa iyo. Manatili ka sa pananampalataya. Bagamat sinabi ng Bible sa huling panahon, manlalamig ang pag-ibig ng marami sa Kanya. Manlalamig sila at tatalikod sa pananampalataya. Pero ikaw, hindi ka tatalikod sa pananampalataya. We have a firm faith in the Lord. Maging matatag ka sa pagmamahal mo sa Diyos. Hindi ka mo walang pera, ayaw mo na mahalin ng Lord, ayaw mo na mag-church. Hindi po ganoon ang katatagan. Ang katatagan sa pagmamahal natin sa Diyos ay walang pinipili na sitwasyon na buhay. Kung mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo siya anuman ang kalagayan natin sa buhay. Maging matatag ka sa pagmamahal ng Panginoon. Hingin natin ang tulong ng banal na Espiritu, mga kapatid, sapagkat ang banal na Espiritu ay siyang kailangan natin sa ating po mga buhay. Iniingatan natin at ingatan ang lahat ng mga binigay ng Diyos. Alam mo kapatid, kung mayroon ka mga sinayang na binigay sa iyo ng Panginoon, huwag kang mag-alala. Wala naman tayong dapat gawin kundi ihayag yung paghingi natin ng tawad sa Kanya. Siguro dati ginagamit ka ng Lord, ngayon ayaw mo na. Baka gusto lang ng Panginoon, bumalik tayo sa totoong paglilingkod sa Kanya. Maaaring pinagpapala ka ngayon ng Panginoon, not because magaling ka, masipag ka magnegosyo,
but because pinauunlad ka ng Panginoon kasi mahal na mahal ka ng Panginoon at iniingatan mo yung mga lahat ng bagay meron ka. At kapatid, sa huli, lahat ng bagay meron tayo sa buhay, mga mabubuting bagay. Gusto po nating intindihin to. Lahat ng bagay meron ka ay sa Diyos nagmula. Binigay sa iyo yan ng Diyos. Kaya ang puso natin nagbabalik ng pasasalamat para sa Kanya. Pwede ba tayong lahat ay tumayo? Anong kanta? Sa ating pong pananalangin sa Panginoon, tayo po ay sama-sama na lumapit sa ating pong Panginoon.